po sa lahat ng sumasalamat. At sa gabi ito, Panginoon, dalangin po namin na ikaw pa rin ang maparangalan sa anumang yugto ng aming buhay. Lumalapit kami sa iyo, na mapag-asa, nagpapasalamat. Yun na lang po ang alaala niya. Wala po tayong magagawa. Kinuha na po siya ng Panginoon sa atin. Pero po, wala po kami makikitang ganyang kabait na kapatid. Ganyang kabait na tiyuhin. Ganyang kabait sa asawa ko po. Wala po kami masasabi sa kanya kundi po. Maraming salamat kuya sa mga kaputihan. At wala pong kadamot-damot sa katawan niyan. Lalo sa akin tatlong Maria, alam ko na hindi. Kaya nagpapasalamat po kami sa kabutihan niya, sa mga tinanim niya po pangarap sa aming magkakapatid, sa mga pamangkin niya. Maraming salamat po. Wala akong masasabi sa kanya kundi napakabait niya, kapatid. Kung ano man ang dalawa namin, siya ang kapalaman. Aga-aga na kami iniwan. Si President, isa itong taong magaling sa lapitan. Kung may problema ka, nalalapitan mo siya. Kaya nakapanihayan na bagay na kaming iniwan. Siguro yun lang po ang masabi ko sa kanya. Makabait po. Salamat po. Mag-thank you ka lang. Sige lang, mabilis lang. Para... Si tatay nagpalaki sa amin at nasaksihan ko bawat hirap at pagsusumikap ni tatay. May tayo lang kami mga kapatid. Kaya yun lang po akong biyak, pero ito try kong dahil sa joke para hindi ako totally maiyak. Isa siyang, nung nag-fill up kami ni Rachel ng form ng Forest Lake, nakalagay doon ano yung trabaho ni tatay. Sabi ko lagi kong business entrepreneur. Kasi kahit medyo parang wow yung word, pero yun talaga yung naging trabaho ni tatay para sa amin. Naging tricycle driver, nagtayo ng tindahan, nagkati ng baboy na napakahirap gawin. Kasi kahit ako nung bata kami ni John, tinatawag kami para tulungan patayin yung baboy. Sobrang delikado for us yung trabaho yun. Nung bata kami sa tondo na araw, nagtitinda siya ng yelo, nagtitinda ng patuka ng manok, bigas. Ngayon, tricycle parts at yung tricycle business niya. Hindi ko na-expect na magiging malaki yung business na tinaguhin ni tatay. And kahit ako nag-work ako abroad, never siya umasa totally sa akin. And talagang, kung anong manigaso sa hospital, hindi niya ginamit yung pilitan ako. Ginamit niya yung ipon niya. Kaya, alam ko na masasabi ko talaga business entrepreneur tatay ko. At kahit kailan, hindi ko narinig kay tatay na nagsalita siya na nahihirapan siya sa bawat trabaho niya. Kasi sa totoo lang, mahirap talaga pa kung isa na may magpuat ka ba naman ng bigas. Mula sa totoo, bumili ko ng baboy doon sa bundok. Mahirap talaga. Mainit sa daan para mag-tricycle. Alam na mga to, yun na hindi ganun kadali mag-tricycle kasi nga mainit, masalang sa daan. Pero isa siyang patunay na kahit hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral, basta masikap, resourceful, at masipag ka, may mararating tayo.
Pero binili niya palagi sa amin kung gaano ka-importante yung pagtatapos ng pag-aaral. Kaya pinagputihan ko talaga yung studies ko. And isa sa memorable moment ko kay tatay nung nakapasa ako ng ECE, nung naging licensed engineer ako. Naalala ko talaga doon sa papel, doon sa newspaper, nung nakita niya yung pangalan ko. Nandun siya sa street namin sa Rosario. Talagang pinagmamalaki niya yung newspaper sa bawat dumadaan. Di ba na po, engineer na parang sobrang naramdaman ko na proud sa tatay sa akin yung moment na yun. And proud din sa Alexandine, proud din sa John sa mga achievements nila. Ang napangako ko lang sa sarili ko na babawi ako sa bawat paghihirap niya para sa amin. At susuklihan ko ng mga bagay-bagay na hindi niya na-experience sa buhay niya. Kaya yun, ewan ko na kung nakita niyo sa mga post ko, yung mga travel namin. Kasi ilang taon sila magkaiwalay ni nanay. Yung pagkakataon na hindi sila magkasama ng 10 or more than 10 years. 20 years, so 20 ba yun? So di ko sila nakilala. Napapatawa lang ako. Sa 20 years na yun, yung hirap na hindi magkasama yung asawa mo. So, pinangaw na kada ika-5th year wedding anniversary nila na kakaroon talaga ng travel, kahit sila together. So, nakapag-Korea, nakapag-Thailand, nakapag-Palawan, yung mga bagay na na-enjoy nila, na nakakita sila ng snow, yung mga simple bagay, pero alam kong tuwang-tuwa sa tatay kasi never na-experience yun. I mean, hindi niya pa na-experience yung mga bagay na yun. At saka yung mga celebrations na namin magpapamilya na kompleto kami, bawat birthday namin, mag-70th nila pareho. Nakakalungkot lang kami pag Pasko, nakakalungkot lang hindi na kami kompleto as yung lagi ko pinagmamalaki na hanggang ngayon taon ko, 45 ako. Yun yung isa sa pinaka-gift sa amin na kompleto kami ng pamilya. Kalahati ng buhay ko, tinaguyod kami ng tatay ko. Kalahati ng buhay ko, natuto akong tumayo mag-isa kasi nakapag-abroad ako. Pero buong buhay ko, kasama kita tayo kasi ang dami mo naturo sa akin na kung paano maging matatag, resourceful, paano maging successful sa buhay. Kaya mag-miss kita tayo. Asawa po ay mapagmahal na asawa. May katiting na problema, hindi niya ako binigyan. Hindi niya ako sinaktan. O kinurot man lang, o tinapik man lang. Wala po. Kasi napakabuti niyang asawa. Kaya tama din po ang sinabi ng mga anak ko, mga hipag ko na nagsalita na nauna sa akin. Kaya napakaswerte ko po sa kanya. Kasi isa siyang mabuting asawa, matyaga. Tama yung sinasabi nila na kahit nag-abroad po ako, hindi siya umasa sa akin. Hindi niya ako pinabayaan na ako lang ang nagtatrabaho. Kaya gumawa siya ng paraan. Yung sabi nga, nagkakatay, tapos nagtatricycle sa gabi. Tama po lahat yun. Talagang nagtyaga po siya. Kaya siya po ay masasabi ko napakabutin, mapagmahal, at saka po maasikaso ang asawa ko. Kaya lang iniwan na niya ako ngayon. Kaya, ayun, siguro mag-a-adjust ako kasi ng mga, iwan ko kung ilang linggo o ilang araw ako mag-a-adjust. Pero pinag-pray ko kay Lord na maka-adjust ako agad para sa mga nagpubin at mga ko. Yun po, ang asawa ko po, kahit na sinong, at tingnan niyo yung mukha niya, napaka-stricto, napakatapang. Pero baligtad po yung ugali niya. Hindi siya ganun ang karakter niya. Matulungin, mababang loob niya. Minsan nagagalit, pero natural naman sa taong nagagalit. Pero hindi siya yung tipong may inis kapag magagalit. Buti pa ako, pag pero pinagtsatsagaan ako kasi umaabuso din ako minsan. Dahil alam kong mahal niya ako, kaya hindi niya ako sasaktan. Kaya minsan ayun, yung pasaway na ugali baga ng isang asawang babae.
Pero hindi naman ako sobra naman. Katamtaman lang. At saka ano po, yun po, nagkakasundo kami sa lahat ng bagay. Kaya yun po masasabi ko. Kaya sa mga may asawa dito, mahalin niyo yung mga asawa niyo. Para pag dumating ang pagkakataon na ganito, wala kayong pagsisisihan. Wala kayong panghihinayangan kasi binigay niyo yung dapat at binigay niyo yung best para sa asawa niyo. Amen? Ay, tama? Kaya, yun po, gawin lang natin kasi mahalin lang natin mga asawa natin. May mga problema, oo. Pero, nasosolve to sa pag-uusap. Nasosolve to sa panalangin. Nasosolve to sa pagtutulungan. Kaya, ayun po, yun ang pinasasalamat ko sa Panginoon. Binigyan niya ako ng asawang mapagmahal, mapagpasensya, mababang loob. Tama ang sinabi nila na patulungin siya. Lalo na sa mga mahal niya sa buhay, hindi niya titiisin. Talagang kahit na wala siya, tutulong siya. Gagawa siya ng paraan. Kaya yun po ang kahangahangat sa kanya. Kaya salamat po at pinasasalamatan ko po kayong lahat na nakikiramay sa amin. Pinasasalamatan ko po kayong lahat na nagmahal sa asawa ko, na tumulong sa asawa ko bilang presidente ng TODA kasi alam ko pressure din yun sa kanya eh. Pero kung may problema naman siya, hindi niya sinasabi sa akin, wala siyang kinukwento. Siya lang, kaya alam ko, wala siyang problema kasi wala siyang kinukwento. Siguro ayaw din niya akong problema, ma-stress. Kaya, pero alam ko mababait ang TODA. Mababait ang RJC TODA, tama po? Hindi siya binigyan ng problema. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat sa pagmamahal niyo sa asawa ko, sa pangunawa din ninyo sa kanya sa mga tantrums siya. Minsan kasi lahat naman tayong mga tao may mga tantrums. Kaya salamat po. At salamat po sa pakikiramay niyo sa panahon na ito sa aming lahat na naiwan niya. Kaya thank you, Pastor Ed. Thank you po sa inyong lahat. Sa haba. I'm here waiting till the fall. We're all fading after all. In a forest we never see. We'll be sleeping. Sa RJC. Tatay, grabe tay. Grabe ang impluwensya mo sa mga TODA mo. Galing ka. Magaling ka. Tayo pong lahat ay may pinagdadaanan sa pag-alis sa tatay ngayon. Pero this scripture comforts us and will always reminds us that God is always with us. And siya po ang sasama sa atin sa pagsubok na ito. Siya po ang magbibigay ng strength and peace sa atin para malampasan ang pagkawala po ni tatay. Salamat po. Salamat po ng marami sa inyong lahat. Sa pakikiramay niyo at pagmamahal niyo sa asawa ko, sa oras na binigay niyo sa kanya. Kaya touch na touch po kaming mag-anak dahil nakita namin yung concern niyo sa aming ama ng tahanan. So, ngayon po, wala na siya. Hanggat maaari, ayoko nang umiyak. Pero ito na
po, talagang mamimiss namin siya. Lalo na po ako kasi bumalik po ako nasa loob lang ako ng bahay, siya sa labas. Pag may gusto akong pabili, bili naman siya agad. So, ganun po ang routine namin mag-asawa. Tsaka hindi niya ako pinababayaan. Pag umaalis siya, papalik-balik sa bahay, inaano niya na okay lang ako sa bahay. Kaya po, talagang wala po ako masabi sa kanya. Siya yung mapagmahal, responsable, patiisin, at saka, yun po, mabait po siya talaga. Kaya, salamat po. At salamat po sa inyong lahat. Siguro yung mga nakasama niya, physically, agree sila sa sinasabi ko dahil naranasan din nila kung paano siya magmahal, paano siya tumamay, paano siya tumulong sa mga taong nangangailangan. Basta kaya niya, tumutulong po siya. Kaya mahirap po. Mag-a-adjust ako, sabi ko nga sa mga kapatid ko, mag-a-adjust ako. Okay na, ayoko na. Salamat po sa inyo lahat sa